لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang bilang ng mga buwan sa loob ng isang taon ay may 12 buwan. At 4 mula rito ay ang mga sagradong buwan. At ito ang buwan ng Rajab, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah at buwan ng Muharram. At sa buwan ng Dhul-Hijjah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may mga natatanging araw na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng kataas-taasang Allah, wal fajr wa layalin ashar. Ako ay sumumpa sa pamamagitan ng bukang liwayway at sa pamamagitan ng 10 mga gabi. Sinabi ng ating mga pantas, ang 10 mga gabi dito, ito ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sa talatang ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sumumpa sa pamamagitan ng mga araw na ito na tumutukoy lamang sa kadakilaan, kahalagahan at kahigtan ng unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Pagkatapos ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj, sinabi ni Allah upang masaksihan ng mga mananampalataya habang sila ay nagsasagawa ng Hajj, upang masaksihan nila ang mga bagay na kapaki-pakinabang para sa kanila at upang maalala at magunita nila si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga natatanging araw na ito. At sinabi ng ating mga pantas, ang mga natatanging araw dito, ito ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay sadyang napaka mainam na araw at napakadakilang araw sa loob ng isang taon. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inuulat ni Imam Bukhari, ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ushr. Walang mga araw na ang mga gawaing kabutihan dito ay mas kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Subhanallah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, isang dakilang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating lahat, na kung saan ang bawat gawaing kabutihan sa mga araw na ito, ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay sadyang napakadakila at kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, tinanong ng mga sahaba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. O sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ba ang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga sahaba noon, para sa kanila, ang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito na ang pinakamainam na gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ikumpara ang mga gawaing kabutihan sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah at pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga araw, ay mas mainam ang mga gawaing kabutihan sa mga araw na ito. Ngunit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai. Maliban na lamang sa isang Muslim mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala
na makipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang sarili at kanyang mga kayamanan, at hindi na siya nakabalik at wala nang maibabalik pa mula sa kanyang mga kayamanan. At mula sa unang 10 araw na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may tinatawag na Yawmu Arafah, araw ng Arafah, na kung saan ito ang pinakadakilang haligi ng Hajj, na kung saan ang mga nagsasagawa ng Hajj sila ay nananatili sa Arafah, na kung saan hindi maging katanggap-tanggap o hindi magiging kumpleto ang kanilang Hajj kapag hindi sila nanatili sa Arafah. Kaya naman, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinabatas niya para sa atin, para sa mga Muslim na hindi pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapunta sa banal na lugar upang magsagawa ng Hajj, ay isinabatas para sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno sa araw ng Arafah. Kaya naman nang tanungin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa araw ng Arafah, sinabi niya hinggil sa pag-ayuno sa araw ng Arafah, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni ahtasibu ay yukaffirallahu as-sana allati ba'dahu was-sana allati qablahu. Hinahangad ko, sabi niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay tanungin hinggil sa pag-ayuno sa araw ng Arafah, hinahangad ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang mga pagkakasala sa unang taon at kasunod na taon. Allahu Akbar. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating sayangin ang mga pagkakataon na ito, na paramihin pa natin ang mga gawaing kabutihan sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, at huwag po nating sayangin ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, na kung saan ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan sa loob ng 2 taon, una at kasunod na taon. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.